Hello mga guys, so this is Mommy Chess, your breastfeeding guru o dugay-dugay na ta na hindi nakapag breastfeeding vlog. So this time, pag-uusapan natin yung kwento ng isa ding mommy follower natin. No? At ito hindi niya kwento pero problema ng kanyang kaibigan na bagong nanganak. Medyo may problema sila sa timbang ng bata. So nasabi daw ng mama niya na nagfo-formula sila para madagdagan yung timbang. Parang ganon. Tapos nagmimix siya. So sa gabi daw doon sila nagdadagdag or sa umaga. Hindi ko masyado nang maalala pero ganun ang istorya. So, tama ba na mag-supplement tayo ng formula kung nahihirapan si baby mag-gain ng weight? O may problema yung bata sa weight gain? So, this is very common na scenario no, na nagre-resort agad yung nanay na sa formula, supplementation, pag nagkakaroon ng problema sa breastfeeding. Sa weight gain ni baby. Kini-question nila kung bakit hindi bumibigat yung bata, ay pure breastfeeding naman sila. So, ayan, as a breastfeeding per ganito. Even ako sa mga anak ko, na-experience ko din, na sobrang bagal mag-gain ng weight at may mga times na mababa pa siya sa normal sa edad niya. So, pag-usapan natin kung ano ang tama, hindi lang base sa experience ko. So, sa mga ganitong sitwasyon, dapat natin tinitignan natin kung ano yung rason kung bakit hindi nag-gain ng weight si baby. Meron ba siyang problema sa latching? Hindi ba siya nagkakaroon ng maayos na pag-transfer ng gatas mula sa dedit hanggang sa papunta doon sa baby. So, isa yan, no? Either may problema si baby sa posisyon o di kaya naman sa oral ties. What if na-release na ang ties? Ayun. Na-release na ang ties, ganun pa din si baby, hindi siya umaabot sa normal na weight ng edad niya. At pagdating na kumakain na si baby, nagiging mababa. Hindi niya talaga maabot. As in, konti na lang, hindi pa niya maabot. So, kadalasan sa mga mama nag-worry talaga sila sa ganito. But for me personally, I do not worry this much kasi I do not focus on the numbers, lagi naman ganun. Hindi ko masyadong binibigyan ng problema yan. Pero meron tayong isang nanay na talagang client natin ito. Valid yung worries niya kasi isa siyang nutritionist. Natutulungan niya yung ibang bata pero nahihirapan siyang tulungan yung anak niya. So, isa ko siyang client at same lang yung problema niya sa first and second baby niya. Yung second baby niya talagang hindi umaabot sa normal na chart nung edad niya. No? So, may mga 0.5 something hanggang sa 1 point na difference. So, yun. As a breastfeeding peer counselor, tinulungan ko siya na hanapin kung ano talaga yung problema sa na-release na ang ties. Tapos yung baby nang kumakain na din complementary feeding at magana yung bata. So first, tignan natin doon yung itsura ng bata. Mukha ba siyang malnourished? Tamlay ba siya? Hindi ba siya, mukha ba siyang sakitin? So kung mga no naman ang mga sagot doon, then there's nothing to worry. We have to check the history ng family o background ng family. Malaki ba yung mama, malaki ba yung papa, or may mga side ba sila na medyo maliliit yung build, and then doon pasok si mami, medyo cute, si daddy cute din. At kung makikita mo si baby, bilog siya pero maliit. So doon medyo hindi tayo mag-worry. Ang ginawa namin is we correct the food instead na nag-BLW sila, baby-led weaning. We focus on yung feeding na yung pagkain talaga na-absorb ng bata. Sure na na-absorb yung nutrients. At nagfo-focus tayo sa high-carb mga pagkain. Katulad ng mga potato, kamuting kahoy, ano pa nga ba, yung pasta, mga ganyan. At yung mabigat yung busog sa bata. Ayan. Tapos, hindi naging option namin ang magbigay ng formula. But this mommy, hindi lang siya nagpatulong sa akin. Nag-reach out din siya sa mga lactation consultant na pedia online. So, ganun siya ka-desidido magpatulong sa kanilang weight gain. Hindi para magbigay ng formula. Kasi kung magbigay tayo ng formula sa baby, we just corrected the weight, not the nutrition. Yan ang fact. So, medyo hindi siya tama na nababaliwala natin ang nutrisyon ng bata para lamang bumigat sila. Ang pagiging mabigat ng bata at ang pagiging healthy ay magkaiba. Bali yung growth chart ng isang baby, guidelines lang yun. Marami pa tayong factors na kinoconsider. As long as yung baby hindi naman mukhang sakitin, hindi naman laging sakitin, at nare-reach niya yung milestone niya, at the same time, yung magana siyang kumain, tapos breastfeed pa siya, then you have nothing to worry. Weight is just a number, just like age. At kung hindi naman masyadong problema yung pagbaba, yung difference ng weight niya sa normal, then there's nothing to worry. Isa din, dapat i-check din natin yung bata kung hindi naman bumababa yung weight niya.
kahit pa konti-konti yung pagtaas, at least tumataas, then you are good to go. Ayan. So, mas maganda pa rin kung meron kang guidance from the breastfeeding per counselor, lactation consultants na mga doctors, then mas hindi ka magre-resort agad sa formula. So, mommy should be informed kasi never, never, never talaga naging solusyon ng formula sa breastfeeding problem. Okay? This is Mommy Jess.